Ano ang mangyayari sa mga korporasyon at businesses? Nire-remind ko yung mga nagkaroon ng business para kumita o mag-profit. Nagbenta ka ng mga bagay-bagay sa mga tao at nagkaroon ka ng idea kung paano ito gagawin. Tingnan mo kung paano ka nagdesisyon na gawin ito at paano mo ginastify ang iyong posisyon. I-claim mo na kung ano man yung ginawa mo ay makabubuti para sa lahat at inisip mo na ginagawa mo yon para tulungan ang mga tao, para gawin ang mundo na better place. Pero ginamit mo iyon sa pagkuha ng profit. Ngayon, tinatawagan ka namin at pinapakita namin sa iyo na sa equal money system, ang desisyon na ginamit mo para gawin ang ginawa mo ay hindi nararapat. Sa totoo lang, ikaw ang nag-isip kung paano mo gagawin ang mga ginawa mo at sinabi mo ang mga statement na iyon sa iyong buhay. Tinatawagan ka namin ngayon na i-honor mo ang iyong salita, na itong mga nakuha mo ay ibigay mo equally sa mga tao bilang act of love, dahil ito naman ay pag-aari ng lahat. Magiging parte ka ng sistema na base sa prinsipyo na what is best for all. Ano ang makabubuti sa lahat? Hindi ka makukulangan. Ang aalisin lang sa iyo ay ang abilidad mo na gumawa ng ganitong mga bagay para hindi ka maging greedy o gahaman. Magkakaroon ka pa rin ng supisyenteng mga bagay-bagay na kailangan mo para ka mabuhay. Ang maganda dito ay hindi mo na i-misrepresent ang iyong sarili at hindi ka na rin mag-create ng iba-ibang advertising at presentasyon para kumbinsihin ang mga tao na bilhin ang iyong brand dahil hindi na mag-exist ang mga brand mo. At kahit na anong brand sa equal money system, ikaw ay magiging malaya para i-explore ang mga bagay-bagay na malapit sa puso mo. At pwede ka na ring mag-imbento ng mga bagay-bagay na pwede mong i-share sa lahat. Magkakaroon ka rin ng time para sa iyong pamilya at sa iyong mga anak at mamahalin ka nila dahil nag-i-spend ka ng oras sa bahay. Ang mga korporasyon at businesses ay magiging parte ng global logistical system para i-distribute ang suporta sa lahat equally. Yun lang mga parte na relevant dito sa distribution na ito na critical sa logistics ang matitira. Ang iba ay gagamitin as building for entertainment o bahay para sa mga tao kung saan sila pwedeng tumira. At mangyayari ito kung hindi pa nalulutas ng basic income grant ang housing crisis sa buong mundo. Ito ay parte ng decision making na kinakailangan ang input ng lahat ng tao kahit na ikaw as a corporate member or business owner o professional. Hindi mahalaga kung sino ka, pero magiging parte ka ng pagdedesisyon at ang iyong mga takot ay i-consider natin. Titingnan natin kung ang iyong mga takot ay mas importante kesa sa prinsipyo na base sa anong makabubuti sa lahat. Dahil makikita natin na may psychological problem. Kung ako sa iyo, hindi ako mag-i-spread ng takot. I-consider ko ang katayuan ko ngayon dito sa sistema na unequal sa ngayon. Kung saan ako ay nag-profit at winilang bahala ko ang ibang tao at kinuha ko ang profit na iyon sa ibang tao at prinotektahan ko din ang profit na iyon. At sa pagprotekta ko sa profit na iyon, hindi ko
alang-alang ang ibang tao, yun ay act of greed. Ito ay isa ding criminal act. So, ang pagiging mayaman ay hindi isang acceptable o valuable na sitwasyon. Sumali kayo sa destiny.